Kung niskip mo lang daw yung Starbucks araw-araw, milyonaryo ka na sana ngayon. Isang tall caramel macchiato na 190 pesos, kung iniwasan mo raw yan at itinabi yung pera, baka daw may 1 million ka na sana. Ang dali pakinggan, no? Pero, totoo ba to? O isa na namang guilt trip na disguised as financial advice? I'm Chan, and welcome sa Pinoy Stealth Wealth, the channel na hindi nagpi-flex para lang maka-impress. Dito, we focus on real wealth, smart money habits, at financial freedom. Pinag-uusapan din natin ang modest living, practical wisdom, at kung bakit sa panahon ngayon, mas astig yung taong simple, pero panalo sa buhay. Kaya kung ready ka nang maging sa pera, let's dive in. Part 1, the 190 peso question. Sulit ba ang Starbucks habit? Imagine this, you're a young professional in Makati, mainit, matraffic, nakaka-stress ang deadline. Pumasok ka sa Starbucks. 1 iced caramel macchiato please. Swipe, 190 pesos, gone. Araw-araw mo itong ginagawa, Monday to Friday. Now, let's do the math. 190 pesos times 5 days equals 950 pesos per week. 950 times 52 weeks equals 49,400 pesos per year. In 10 years, 494,000 pesos. Kung iipunin mo yan yearly at ilalagay sa investment earning 6% per year, lalaki pa yan lalo. Pwede itong mag-grow to 1 million pesos in just around 13 years. Grabe, no? Pero, bago ka pa mag-goodbye sa favorite coffee mo, relax ka muna. This content is not about guilt. This is about awareness. Kaya tapusin mo ang video para makita mo ang bigger picture. Part 2. Real life latte story. Si Leia, si Macchiato, at si MP2. Let me tell you about Leia. 27, graphic designer, coffee is her love language, Starbucks, CBTL, o shuttles best everyday kahit tight ng budget, G lang. One day, nag-break sila ng jowa niya. Ayun, classic glow up plan, gym, skincare, new attire, pero nagdagdag pa siya ng isa pa, financial glow up. So, she made a deal with herself, 3 SB drinks per week na lang, not 5. Yung savings niya around 380 per week. Instead of splurging it on random expenses, nilagay niya sa MP2. After 3 years, meron na siyang over 63,000 pesos in that account, dividend included. Wala siyang nag-give up na sobra, pero ang laki na nabago sa mindset niya. Ang realization niya, hindi ko pala kailangan totally magbago para makapag-ipon. Counting adjustment lang sa ibang area, ang layo na ng mararating. That is not just savings, that's strategy. Part 3, the latte factor. Small expenses, big impact. This isn't just about coffee. David Bach, isang financial author, calls it the latte factor. Ang latte factor ay reminder na yung akala mong maliit na gastos, pag araw-araw, malaki rin pala ang epekto sa buhay mo. Hindi lang ito applicable sa kape. Pwede rin sa milk tea, Grab, Yossi, Shopee or Lazada, in-game purchases at marami pang iba. Tanong, ilang beses ka na bang nagpa-deliver sa Food Panda na halos triple ang presyo ng luto sa bahay? O ilang beses ka nang bumili ng item sa Shopee dahil lang sa free shipping voucher? I'm not saying don't enjoy, I'm saying maging wise sa purchases. Ang tunay na stealth wealth, hindi yung puro bawal. Ito yung alam mo kung kailan okay gumastos at kailan dapat maghintay. Ito ang mindset ng taong hindi nagpapadala sa hype pero steady lang sa goal. Part 4, bakit di ka pa rin milyonaryo kahit nagtitipid ka na? Let's be real. May kilala ka bang hindi nag-Starbucks pero wala pa ring ipon? O baka ikaw na mismo yon? Nagbabaon ka araw-araw, wala kang bisyo, pero wala ka ring savings at investments. Bakit? Because saving money is not the same as building wealth. Ito ang madalas na kulang. Walang emergency fund, walang investing habit, umaasa na isasalba ang holiday season ng 13-month pay, tas one day millionaire kada sahod. Alam mo, kahit mag-zero coffee for a month ka pa, kung every Lazada sale ay adik ka sa checkout, wala, ubos din palagi ang pera mo. Sadly, ang tao nag-a-adjust yan ng lifestyle hanggat may pera nakikita. Kaya kahit di ka bumili ng Starbucks, kung napupunta lang din sa ibang gastos o luho, wala ring maiipon. Solution, pay yourself first. Pagkasahod, set aside mo agad ang savings and investments bago ka pa mag-isip ng pangkape, pang ML Diamonds o pang Grab. Part 5, Smart Money Story. Si Marco ang accidental investor.
Si Marco, 29, IT guy from Quezon City. Mahilig sa milk tea. As in everyday, 150 pesos. One time, nag-down ng up ng favorite milk tea shop niya. Walang access sa promo, wala ring order. Forced na magtipid si Marco for a week. Napaisip siya, wait, 150 pesos times 7 days equals 1,050 pesos. Ginamit niya yun para i-deposit sa isang high-yield savings account. Since then, naging habit na niya. Every week, 1,000 pesos investment versus milk tea. After 2 years, over 107,000 pesos na. Nang dahil lang sa isang failed up, isang linggong pagtitipid at isang wise decision. Sometimes, ang kailangan mo lang ay isang switch sa mindset. Part 6, reality check. Legit o maling akala? So, kung hindi ka nabibili ng 190 pesos caramel macchiato araw-araw, yaman ka nga ba? Technically, yes, makakaipon ka. Pero, practically may kulang. Here's the deal. Legit ang math pag nira natin. As computed kanina, pero meet kung ito lang ang aasahan mo. Ang Starbucks keeping ay simbolo ng bigger financial habits, budgeting, investing, living below your means, and consistency. Kung kape lang ang iniwasan mo pero lahat ng ibang bad habits ay nandun pa rin, walang malaking epekto yan. Pero kung Starbucks keeping ang magiging simula ng wiser money mindset mo, panalo yan. Part 7, the better strategy. Wise, not deprived. Here's what to do instead. Number 1, budget for joy. Gusto mo ng kape? Sige, basta may budget ka. You allocate fun money every month. Kunyari, 1,000 pesos for coffee or milk tea. G lang. Ipasok natin sa guilt-free spending. Number 2, pay yourself first. Bago ka gumastos, mag-invest ka muna. Automate 2,000 pesos per month to MP2 or index fund. Kung meron pang extra budget, sige, magkape ka lang. Number 3, don't cancel joy. Optimize it. Paano kung labo talaga ang kape sa coffee shop? Try mong gawin itong special, not daily. Subukan mong mag-brew at home, buy cheaper brands, use premium instant coffee, Starbucks once or twice a week, share drinks on a date, venti for two, pwede. Number 4, focus on income-generating habits. Skipping coffee helps, pero may limitasyon. Kaya huwag kalimutan yung pagpapalago ng income like learning high-income skills, starting a side hustle, negotiating better pay, investing regularly, at building assets. Yan na totoong stealth wealth strategy. Part 8, closing thoughts. Masarap ang kape, pero mas masarap ang cash flow. Hindi naman masama ang caramel macchiato. Actually, gusto ko yan. Pero kung araw-araw mo na yung binibili, baka hindi mo na napapansin na unti-unti ka na lumalagpas sa budget. Sabi nga, kung sa maliit na gastos pa lang ay hindi mo na makontrol, paano pa kaya yung malalaking desisyon sa pera? Mas masarap kaya sa pakiramdam yung uminom ka ng kape habang alam mong may na-invest ka na para sa future mo. Ang tunay na yaman hindi nasusukat sa logo ng kape mo, kundi sa disiplina mo sa bawat pisong ginagastos mo. Kung gusto mong marutunan kung paano maging wais, simple pero panalo sa buhay, subscribe ka na sa Pinoy Stealth Wealth. Tandaan, hindi man tayo flashy, pero future natin, steady at happy. Subscribe now and see you in the next video.